May mga kwentong hindi nagtatapos sa happy ending. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang magandang kabanata. May dahilan kung bakit napunta ka sa podcast na ito. Halika't pakinggan ang bagong episode ng Kai Show Podcast kasama si Glenda Zomji. Everything happens for a reason. Alam mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. The universe always makes it a point na pag may tinatanggal sa atin, may bagong papalit na mas maganda. Kasi ang healing is not just alam mo, kadalasan ng tao parang iniisip nila pag healing, di ba, mabilis. Kasi toxic partner siya. Kaya mabilis na yung healing mo, move on na ako agad. Pero hindi kasi ganun yun eh. It's more of kasi may connection kayo, connection as lovers before. It really takes time to move on, pero you need to give yourself a timeline. Don't dwell on that misery. Huwag mong hayaan na kainin ka ng guilt, inis, and attachment to that person. Kasi in time, pagka kinain ka ng attachment, hindi ka na makakaalis kasi yun na lang lagi yung nasa isip mo. Minsan, nakikilala mo lang isang tao kasi kailangan mo lang siya at that moment. So, hindi talaga siya yung gets mo, yung parang, ito yung plano para sa'yo ni Lord. Kumbaga parang, I just need that person for that moment for just to get on with my life. Ang relationship, it's really a roller coaster. So, I am praying for you na in time, mahanap mo rin yung epiphany mo. I always believe na ang maganda ngayon na gagawin mo is unang-una, unahin lahat sarili mo. Yung inner self mo, you do things that you love doing. Tapos nung nag-asawa ko, parang nagbago kasi nga opposite kami. Opposite kami ng ugali ng asawa ko. So, ako adventurous, mahilig umalis. Siya, homebody. Gusto lang niya sa house. So, syempre pag nag-asawa ka, 'di ba, parang na-absorb mo yung ugali din ng asawa mo na sige, sa bahay na lang tayo, sige, sa bahay na lang. Pero for me, I felt that it stunted my growth. Alam mo yung I really like to try new things. I like to meet new people kasi from them, I get to learn new stuff. Normal naman yung trauma. You just need to give yourself some time. Pero yun nga, like I said a while ago, you need to give yourself a timeline. Kasi, alam mo, ang ego kasi natin, we love drama. Honestly, we love drama. The ego loves drama. So, pero kasi kung habang buhay mong iisipin na, ito lang yung gagawin ko, walang bagong mangyayari, di ba? Walang bagong mangyayari sa'yo. Pero like I said, huwag mong pilitin. Kailangan manggaling sa sarili mo yung desisyon. Hindi pwede na, kailangan ko na tong gawin. Hindi pwedeng habang buhay akong iiyak. Hindi pwedeng habang buhay akong aasa na magiging okay pa kami, magkakabalikan pa kami. Although, I made that decision and told myself na kailangan kong ayusin yung sarili ko internally. So, ang ginawa ko, nagpunta ako ng iba't ibang groups, lalo na sa healing. Kasi yung healing kasi nakakatulong kasi yan sa energy natin para mabago yung energies natin. So, besides that, nag-join ako ng mga iba't ibang groups. So, from that point on, mas napili ko na magmasaya on my own. So, alam mo, sabi nila, pag single ka, alam mo ang hirap makahanap, 'di ba? Yun ang laging thinking natin, 'di ba? Pero honestly, hindi mahirap makahanap kung klaro na kung ano ang hinahanap mo. Kung klaro na sa sarili mo kung anong hinahanap mo. Kasi kaya mahirap makahanap kasi yung vibration natin, yung energy natin, magulo pa. Mahal tayo ng Diyos. Sabi ni Lord, kung bibigyan kita ng another person tapos ikaw hindi ka pa ayos, di ganun din, magiging magulo din. So, ayusin mo muna yung sarili mo.
Ako, ang suggestion ko lang sa'yo, lahat ng mga nagpapakyut sa'yo, pagbigyan mo silang magpakyut sa'yo. Ibig sabihin, kung manliligaw sila, manligaw sila. Let them work it out for you. Kumbaga, make yourself feel like a princess. Kasi actually yan ang pinaka-exciting Pinaka-masaya, yung courtship. Yan ang pinaka-masaya. Kasi the man tries to prove to you that he is worth your time. Kung hindi ka man ready, then sige, wag mo munang i-accommodate. Pero pag kunyari sa tingin mo, sige, try ko lang, trip lang, tingnan natin. Kasi sometimes when a new person comes into your life, nadidistract na yung utak mo dun sa past. So, kung lahat sila gusto nila magpa-cute sa'yo, sige, let them shower you with positivity. 'Di ba? Kasi importante yun yung positivity na ibibigay niya sa'yo would uplift you. Ngayon, yung kunyari, kung pinipressure ka niya, sagutin mo na ako, yun na yung magiging sagot mo na, bigyan mo ako ng oras, bigyan mo ako ng time. Kasi actually ang lalaking totoong mahal ka, patient yan. Hindi yan magmamadali. Hihintayin ka niya. Sisibihin niya sa'yo na, hihintayin ko pag okay ka na. 'Di ba? And as a woman, mararamdaman mo yun Malalaman mo yun Alam mo kung kailan yung tamang panahon na okay ka na. Hindi naman nila pinagdaanan kung ano yung pinagdaanan mo, di ba? Mabilis itatak sa isip mo mag-move on sa isang tao, pero mind yun iba yung heart, di ba? Hindi pareho Pero I always believe that ang nakikita ko sa'yo is kailangan mong bigyan ng self-love ang sarili mo. Kasi importante na ibigay niya sa'yo yung worth mo as a person. Lagi mong tatandaan, ang lalaki dapat ang nagpo-pursue, ang lalaki dapat ang solution maker, hindi ang babae. Pag ang babae lagi ang sumasagot ng solusyon, mapapagod ka din. Pag napagod ka, darating ang time na you would just say, I don't want to anymore, give up na ako. Ang babae kasi ganito yan pag once na kaya mong tumiis, magtiis habang kaya mo pa. Pero pag once na nagsabi ka ayaw mo na talaga. Sabihin mo sa sarili mo, ayoko maging miserable na, alam mo yun, ma-attach dito sa taong to. Sino bang taong gustong masaktan? Tama? Pag single ka, tapos naghahanap ka, di ba? Kaya ayaw mo mag-relationship kaagad kasi baka mamaya masaktan ka kaagad. Hindi maaalis yung fear sa mindset ng isang tao kasi part na yun ng part na yun ng sistema natin, yung fear. Hindi naman laging nasa taas tayo pag nagmamahal, di ba? It's something na yung pagpapaikot ng Disney princess sa atin na, di ba? Yung conditioning sa atin ng kabataan natin na si Cinderella found her prince and finally happily ever after. That was the conditioning that we had. And that was what we were thinking when we were looking for a partner, di ba? Akala natin pag nahanap natin yung partner, magiging happy na tayo, di ba? Yun naman ang thinking. Kung titingnan mo ang conditioning sa bawat pelikula, sa bawat istorya, di ba? Gusto natin ng happy ending. Pero in reality, kung makuha man natin yung happy ending natin, hindi siya 100% happy. Laging merong problema, merong saya, may lungkot. Kasi yan ang part of growing up. Hindi natin maiaalis na ang pagmamahal ay hindi laging masaya. Marami akong kaibigang single friends. Meron ako isang kakilala, may nanliligaw na sa kanya as in super porsigido yung lalaki. Tapos sinabi niya sa akin na, ganyan wala kasi ako nafe-feel, wala akong nararamdaman. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, given na yan kasi hindi mo siya type. Pero ang tanong is, tanongin mo yung sarili mo, bakit sa tingin mo hindi nagpupush to lagi yung interaction mo sa opposite sex? Bakit hindi laging nagiging boyfriend mo yung lalaki na matagal kayong nagiget to, no? Bakit hindi natutuloy? Kasi nga, natatakot siya. Meron siyang fear sa sarili niya It's within, it's not outside. So, hanggat hindi niya naaayos yung trauma niya, hindi siya makakahanap ng partner na kahit gaano pa ka-giving yung taong yun. Pero kung ikaw sa sarili mo is ayaw mong umalis doon sa trauma mo, then walang mangyayari. When you love someone,
Hindi ibig sabihin if there's separation, it means the love stops. The love will always be there because he is part of your memories. The best thing you could do is just make the most out of those memories. Dahan-dahan mong hahanapin ang sarili mo, dahan-dahan mong hahanapin kung ano ang mga gusto mo, dahan-dahan mong hanapin kung ano yung mga magpapasaya sa'yo. And in that journey, you will meet a lot of people. So let the new people help you. Do what is your purpose when the right time comes. Kung wala kang gagawing bago sa buhay mo, walang mangyayaring bago sa buhay mo. Wala kang makikilalang bago. Ano mangyayari kung pare-pareho lang lagi ginagawa mo? Walang nangyayari. So, yun, dun ko na-realize na oo nga kailangan ko palang mag-get out of my comfort zone. Yung pag-breakdown, it's not a negative thing. People think that it's a negative thing kasi nga, di ba, yak ka, para kang baliw. Sa perspective ng ibang tao yun. Pero sa soul mo, sa sarili mo, it is the cleansing of your soul. You have to put that in yourself. I deserve the best. I am the best. So, when you make that decision within yourself that you deserve the best, you will attract what is the best for you. Anything is possible, but right now, what you need to focus is yourself. Focus on your growth, focus on your healing, focus on your self-development. Ang bawat pagtatapos ay may bagong simula. At balang araw, mapapangiti ka na lang kapag naalala mo ang panahong akala mo hindi ka na makakabangon. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Kaya sabihin mo na sa